President. No? So, nandito po ako para ibahagi ang konting kaalaman po namin tungkol sa stress at paano natin mamamanage yung stress. Hello po, good morning po sa ating lahat and welcome po sa aking channel. So, for those who are just new here, so I am a teacher by profession. Natuturo pala ako dito sa Myanmar. Medyo matagal-tagal na din for almost 3 years na yata. So, marami na akong experience dito sa Myanmar. Pero hindi pa rin sumusuko. Nagyera na, tapos umuwi, bumabalik agad, then na naman, na nalindol. Ayaw pa rin umuwi. So, dito ko lang yun naranasan, no? Kasi hindi ko naranasan yung grabe talaga sa Pilipinas. May lindol, pero hindi naman grabe na katulad dito. Yayanig ang mundo. Well, anyways, we're so thankful na buhay pa rin, no? Thank you, Lord. At saka binigyan pa tayo ng another life, no? That should be yun ang pinaka na thankful talaga ako. So, since naganap ang lindol, the Philippine Embassy was trying to reach us out para tulungan ang mga Filipinos dito sa Myanmar. So, andito nga pala kami ngayon sa Yangon, the biggest city here in Myanmar. At nilagay kami dito sa excuse me, magandang accommodation, no, na hotel. For 14 days and hopefully ma-extend free everything. Free food, free accommodation. Thank you so much to the Philippine Embassy sa Pilipinas. Thank you so much na hindi po ninyo kami pinabayaan. Kasi kung tanungin nyo po yung ibang mga lahi dito, wala silang ganun. Wala silang assistance, walang free accommodation, walang pakialam ang gobyerno nila. But for us Filipinos, we're so thankful na, ang ating gobyerno ay always na nakikipag sa atin, no? Sa amin dito. Yun, pang tumutulong talaga. So, yun ang pasasalamat ko, no? Although there are some, yung mga away-away ng konti dito, no, may mga nagpa-interview sa media. Pero, na-patch up naman lahat. So, mga miscommunication lang. So, at least na-patch up din, no? Yun naman talaga ang mahalaga. So, today, we have lots of activities kasi ang Pilipinas, nag-send sila ng kay rami-raming kasi na-stress ang mga Filipino dito. So, gusto nila na ang mga Filipino ay maibsan naman yung mga stress nila. So, nagpadala ng DOH, DSWD, kung ano-ano pa, no? Mga DMW. So, thank you so much, no? So, today, meron kaming activity together with the DOH all about stress management kasi na-stress na ang mga teachers dito, no? So, tuturuan kami kung paano ba i-manage ang stress. Totoo nga yun, nakaka-stress lalo na pag malayo ka sa pamilya, wala kang, iba talaga yung makakausap mo, iba talaga yung family. So, malayo kami, but we're strong, no? Kung hindi ka strong, wag ka na lang mag-abroad. Mamatay ka sa lungkot. But we're used to it, we need to be strong.
for the family. So, ngayon, nakabihis na ako. Oh. Bababa ako, then kakain ako ng breakfast ko. Then after that one, doon ako sa room kung saan magaganap yung yung meeting namin. No? Then after that one, may salo-salo din kami sa mga Filipino food. Wow. 'Di ba? So sa ibang lahi walang ganito ha. Oh, so see. And then tapos mag-meeting din kami sa sa DMW. I don't know kung anong pagmi-meetingan. Hopefully may ewan ko kung ano bang meron, no? Hopefully maganda. So, dito nga pala, no? So, assisted lahat. Kung ang teachers gustong umuwi, may repatriation. Yung mga request, although hindi naman lahat ng mga request ginagrant nila kasi may limit din, di ba? So, that is naman, yun bang naiintindihan naman po namin. So, kaya, thankful na din kami, no? Kasi, for our, for safety, and then, hindi rin kami pinabayaan sa school namin. Thank you so much to my employer. Kasi, ang alam ko sa iba, pinahiga lang sa parking area. Wala man lang. Kawawa naman. Pero kami, well attended. No? So, thank you so much. Rin yung employer namin. No? Yun bang inaalagaan kami. So, punta na ako sa ibaba. Kain muna ako. See you later. Si Sir Francis talaga ang nag-enjoy. Okay na? Sige. Thank you so much for participating. Dito lang po yung link. For mental health bilang psychiatrist. No? So, nandito po ako para ibahagi ang konting kaalaman po namin tungkol sa stress at paano natin mamamanage yung stress. So, yung stress po, hindi siya laging pangit or hindi siya laging negatibo. Ito ay normal na reaksyon sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. No? So, ang stress po, hindi lang dahil sa sakuna, pwede pong dulot ito ng personal problem, mga threat, violence, family issue, financial, uncertainty, o marami pang bagay na pwede pong magdulot ng stress. Ang stress po, kagaya ng nabanggit ko, ay normal reaction. Pero kapag po tayo ay nakakaranas ng severe na stress, or kagaya po nung na-experience natin, trauma, ito po ay pwedeng mag-trigger ng ating vulnerabilities. No? So, sa amin po, ang psychiatric condition po, 3 factor po iyan. Itong 3 factor po na ito ay magko-contribute para nang sa ganun, nagkakaroon tayo ng mga disorder. No? So, una pong factor doon, biological, o yung tinatawag nating genetics, hereditary, namamana. Ibig sabihin po nun, kung tayo ay may kamag-anak na may psychiatric condition, may vulnerability po tayo o risk, no? Na magkaroon ng psychiatric illness. Pero, hindi po ibig sabihin nun na automatic, 100% mamamana ko yan. Second factor po na tinitingnan natin is psychological.
So yung psychological po, ito po yung ating coping style. Ito po yung ating defenses. Nade-develop po ito simula pagkabata hanggang sa pagtanda. Paano tayo pinalaki? Or ano yung kinalakihan natin? No? So yun po yung psychological. Third po is yung social factor. Ito po yung nangyayari sa environment, nangyayari sa ating relationship, no? Sa work. So lahat po yun ay social factor. So, yung tatlong bagay po na yun, kapag po pangit or naging negatibo, dun lang po tayo nagiging at risk na magkaroon ng mental illness, no? So hindi siya automatic lagi na pag may nangyari sa atin, yun agad yung i-overthink natin, baka may psychiatric condition na ako, no? So moving forward, everyone experiences stress. So lahat naman, walang immune sa stress. No, a little bit of stress is not a problem, no? Lalo na kung nakakaya natin or nakahandle. So ang mga stress po, marami pong symptoms yun or signs. No? Pwede siyang mahati sa behavioral, pwede emotional, cognitive. No? So una po, behavioral. So may changes sa energy level, increase in alcohol intake or tobacco use, o kaya naman napapagamit na ng illegal substance. No? Ang increase in irritability or mga anger outbursts, trouble sa relaxation or sleeping problem, o kaya naman may mga crying spells or nagiging frequent yung crying spells. O kaya masyadong nag-overthink or nag-worry. Wanting to be alone or dinidistant yung sarili sa mga kanilang friends, sa family. Blaming other people for everything. Having difficulty communicating or listening. Having difficulty giving or accepting help. Also, inability to feel pleasure or have fun. No? Aside po sa behavioral, may physical signs din po tayo na tinatawag. So, ito po yung mga sumasakit yung tiyan, nagda-diarrhea, sumasakit ang ulo, nawawala ng gana or ng appetite, o kaya naman, nagsistress eating. O kaya may mga sweats or nag-chills na. So, getting tremors or muscle tension. And also, mabilis magulat or magugulatin or be easily startled. So,